Disclaimer, hindi po ako expert. Ang isi-share ko lang po sa inyo is based on my own experience at kung nag-effect man sa akin yung isang product, hindi po ibig sabihin na mag-e-effect din po sa inyo kasi iba-iba po tayo ng skin type at body type. Hi mga ging and welcome back to my YouTube channel, and for today's video, meron naman tayong gagawa ng review pero hindi na to bago sa inyo kasi meron na akong unang video nito regarding dito sa Gluta Peeling Soap ni Miss Rosmar, at ito na ngayon, sasabihin ko na sa inyo kung naging effective ba siya sa akin at kung nagustuhan ko ba siya. Pero bago ko sasabihin sa inyo yung mga thought ko about dito, ipapakita ko muna sa inyo kung gaano na lang kaliit yung ginamit ko na sabon. So, ganito na lang siya, ging. Ayan na lang yung natira niya. At matagal din pala siyang matunaw. Hindi siya natutunaw kaagad. Hindi siya kagaya sa ibang sabon na once nabasa mo na is magmi-melt na siya ng kusa. Hindi. Matagal siyang tunaw. Almost 3 weeks ko na itong ginagamit, pero tingnan nyo naman, buhay pa siya kahit manipis na. Meron pa din akong sabon na maipapakita sa inyo. At ngayon naman, bago ko sabihin yung thought ko about dito, kung naging effective ba talaga siya sa akin, is papakita ko muna sa inyo ang video na ginamit ko, etong Gluta Peeling Soap ni Miss Rosmar. Update sa paggamit ko nitong Gluta Peeling Soap ni Miss Rosmar. Ito pala ginagamit ko na sabon sa aking mukha. Hindi ko pa siya ginagamit sa aking katawan. Sa face ko pa lang siya ginagamit. At syempre, nung mga ilang araw nagkaroon ako ng mga pimples. Kaya ang ginawa ko, inastop ko na siyang isabon sa mukha ko. Hindi naman din nagpipil yung mukha ko. Wala akong nakikitang pagpipil. Tapos ayun, pimples lang yung nakita ko. At dito naman sa kamay ko, dito lang siya nagbabalat. Kasi nga sa katawan ko na lang siya sinasabon. Hindi na ako nagsasabon sa mukha ko dahil yung pimples ko hindi na talaga sila nag-stop. At ayun na nga mga ging, napanood nyo na yung video na ginawa ko, mga update sa paggamit ko nitong Gluta Peeling Soap. At kung hindi nyo pa pala napanood yung unang video ko nito, ilalagay ko na lang sa description box para mapanood nyo kasi nga dun ko pala inisa-isa kung ano yung benefits na magagawa nito sa ating balat. Bago ko sabihin sa inyo mga ging kung naging effective sa akin yung Gluta Peeling Soap ni Miss Rosmar, is disclaimer lang, is ayun nga sa sinasabi ko palagi na hindi po tayo pare-pareho ng skin type at body type, at hindi po ibig sabihin na nag-effect or hindi nag-effect sa akin yung product is gano'n na din yung mangyayari sa inyo, at hindi rin po ako naninira ng produkto dito. Ang sinasabi ko lang po dito is based on my own experience kasi nga honest review po yung ginagawa natin. Syempre, sasabihin ko din talaga yung totoo at kung ano man ang nangyari sa akin habang ginagamit ko itong product na to. So, ang nangyari nga sa akin, ging, is hindi siya naging effective sa akin. Hindi ko nakita na pumusyaw yung balat ko. Hindi, kasi nga whitening siya, peeling soap, ganon. Hindi rin ako nagbalat. Nakita nyo naman doon sa sa video ko na ginawa na yung nagbalat lang is yung dito na part, pero yung dito sa mga braso ko at sa mukha ko, hindi rin siya nagbabalat. At kaya ko rin sinabi na dito lang yung nagbalat sa akin kasi hindi ko na siya ginamit sa mukha ko simula nagsitubuan na yung mga pimples ko mga ging, kasi hindi na talaga siya nag-stop. Pag unang gamit ko nito is meron akong pimples, isa pa lang. Pero yung nag-continue akong gamitin tong sabon na to, is dumami na siya, na hindi na siya nag-i-stop. Alam mo yung kada umaga na lang is merong tumutubo sa akin na pimples. Kaya ayun, natakot ako, baka dumami palalo yung pimples ko. Kaya in-stop ko siyang isabon sa mukha ko, at ang ginawa ko, sa braso ko na lang siya at sa katawan ko na lang siya sinabon. At ayun na nga, hindi rin kaagad ako nagbigay ng feedback, ng review ko, kasi nga gusto ko din talagang makita kung magpipil ba siya, or kung meron ba akong makikitang micro-peeling, pero wala akong nakikitang micro-peeling dito sa mga braso ko, sa binti ko, wala, kasi dito ko lang siya nakita sa may kamay ko, at ayun na nga nakita nyo sa video ko kanina. Kaya ayun, hindi siya naging effective sa akin. Oo,
sulit na siya kasi nga 49 pesos lang meron ka ng 150 grams ng sabon at matagal pa siyang matunaw. Pero kahit gano'n naman ging na hindi siya nag-effect sa akin, kahit pinimples naman ako, is nagustuhan ko pa rin siya kasi nga yun, pasok sa budget, lalong-lalo na kung nagtitipid ka, 49 pesos lang, meron ka ng 150 grams na sabon, matagal pa siyang matunaw, mabango din siya, at pag isasabon mo talaga siya, is alam mo yung ang lambot-lambot ng ng balat mo, pero ayun lang talaga, hindi talaga naging hiyang sa mukha ko kasi nga tinadtad talaga ako ng pimples. Ngayon nga wala akong nilagay sa mukha ko, nag-lip tint lang ako para hindi naman ako sobrang maputla kasi pinagpahinga ko muna talaga yung balat ko kasi natatakot ako na dumami siya. Ang hirap pa naman pag ang hirap tanggalin talaga ng mga pimple marks at dark spot. At ayun na nga ging, palagi ko talaga itong sinasabi na iba-iba tayo ng skin type, kaya iba-iba din yung effect ng bawat product na itatry natin. At kung meron man tayong mga bagong product na itatry, is ugaliin talaga nating mag-patch test, lalong-lalo na pag sa mukha natin siya ilalagay kasi nga napaka-sensitive talaga ng balat natin sa mukha kasi manipis lang siya, kaya ugaliin nating mag-patch test sa ating mga kamay para malaman natin kung wala tayong allergies or walang mga any reaction na mangyayari sa ating balat habang ginagamit natin yung isang produkto. At kung gagamit din pala kayo ging ng mga product na mayroong mga bleaching, mga peeling effect, ganun, ugaliin din nating mag-moisturize ng ating balat pagkatapos natin itong gamitin, lalong-lalo na kung sabon, pagkatapos mong magsabon, pagkatapos mong maligo, maglagay ka ng moisturizer, pagkatapos maglagay ka rin ng sunscreen kasi nga, pag gumagamit tayo ng mga peeling lotion, peeling soap, mga bleaching soap, bleaching lotion, mga ganun, is prone talaga yon sa pag naarawan ka is magda-dark talaga, mangingitim talaga yung balat mo, kaya ugaliin din natin talaga maglagay ng moisturizer, pagkatapos mong mag-moisturizer is maglagay ka na ng sunscreen kasi din pag gumagamit tayo ng mga bleaching, mga peeling, ganun, is nagda-dry yung ating balat, so kailangan natin lagyan ng moisturizer para hindi talaga lalong ma-damage yung ating balat at hindi rin tayo mangate. Kasi ako mga ging, sa na-notice ko talaga sa akin, sa balat ko, pag gumagamit ako ng mga peeling soap, mga peeling lotion, bleaching lotion, bleaching soap, mga ganun, is nangangati ako pagkatapos kung maligo. Kaya ang ginagawa ko, nag-a-apply kaagad ako ng lotion kasi nga, once nangati na yan, is hindi ko na talaga kayang pigilan yung sarili ko. Kaya ang nangyayari sa akin is nagkakaroon ako ng mga sugat-sugat dahil lang din sa akin kasi nga kinakamot ko. At dito ko na tatapusin ang video ko na to mga ging, at kung nagustuhan nyo, pahit naman yung like button, at kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga i-upload ko na videos. At kung meron man kayong product na gustong ipa-review sa akin, is mag-comment lang kayo at gagawan ka agad natin yan ng review. Maraming salamat sa pagsama. Bye-bye!